Sasalang naman ang ating mga kandidato sa apat nating mga panelista mula sa GMA Public Affairs at GMA Integrated News. Ang mga aspirant haharap na sa mga panelista. At ang mga magbabato ng mga tanong ng bayan, isa sa main anchors ng 24 oras at isa sa mga haligi ng GMA Integrated News at GMA Public Affairs, Ms. Vicky Morales. Award-winning documentarist ng GMA Public Affairs at chairperson din ng Journalism Department ng UP Diliman College of Mass Communication, Cara David. Senior correspondent at isa sa mga mukha ng GMA flagship newscast, 24 oras, host ng investigative public service show na Resibo, ang Kapuso Action Man, Emil Sumangil. Anchor ng late night newscast na Saksi at 24 oras weekend at isa sa pioneer podcasters ng GMA News Online, Pia Arcangel. Nagbunutan po ang ating mga kandidato para sa kanilang pagkakasunod-sunod sa round na ito at kung sinong panelista ang magtatanong sa kanila. Una pong sasalang si retired Colonel Ariel Querubin. Colonel Querubin, nasangkot po kayo sa kudeta laban kay dating Pangulong Cory Aquino noong 1989 kung saan may mga sibilyang napatay. Nakulong kayo dahil dito at nabigyan naman ng amnestia. Sumama rin kayo sa Marine standoff sa Fort Bonifacio noong 2006 laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo at nakulong muli pero ginawaran din ng amnestia. Ang tanong ko po ngayon, matapos po ng mga ito, makatarungan pa rin ba ang tingin nyo dito sa mga pag-aaklas kung nagdudulot ng karahasan sa mga militar maging sa mga sibilyan? Sa akin, paninindigan kasi nagawa natin yung yung sinamahan natin, ang tawag ko dyan, military exercise, no? Kung saan nanindigan ako na dapat itama yung pamamalakad ng gobyerno at lumaban ako sa korupsyon. Nakikita naman natin, nagpapakatmatay tayo, no? Para sa paninindigan natin na tama yung inilalaban natin. So I was twice jailed, twice given amnesty. That's really true. And I was brought to the morgue clinically dead, fighting for what I believed was right. Kung tanong ninyo kung meron ako pinagsisisihan dito, I have no regrets, but I have bitter lessons about this. At yan ang gusto ko na isulong ngayon dahil naniniwala ako na ang kailangan natin isang matapang na senador na lumalaban against corruption at naninindigan para sa kapakanan ng taong bayan. Yan ang Ariel Querubin. Colonel Querubin, the establishment or the government that you were trying to overthrow is the same government or establishment that you're trying to join now. Yes, that's probably true, but the situation then and the situation now are different. So, yung sinasabi natin, kaya nga tayo tumatakbo ngayon dahil nga sa nakita natin, no, I joined the corporate, I cannot take this sitting down. I have really to leave my comfort zone to fight for what I believe is still right. No? That is to fight corruption. Walang nabago, nandyan pa rin ang korupsyon. Pumunta tayo, tumira tayo sa Bataan, Zambales, tumira tayo sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, kung saan yung rebellion talagang ang nagpapahirap sa kanila yung corruption at kahirapan ng tao. Maraming salamat, Colonel Querubin at kay Vicky Morales. Narito naman ang tanong para kay dating COA Commissioner Heidi Mendoza. Magandang gabi, Commissioner Mendoza. Nung nag-file po kayo ng Certificate of Candidacy, October 8, if I'm not mistaken, sinabi niyo po na gusto niyo pong bigyang tuldok ang pork barrel. Pero in that same occasion, tinanong po kayo kung tatanggap ba kayo o hindi ng pork barrel, tapos ang sabi ninyo, pag-aaralan niyo pa po ito. If I may quote you, sinabi niyo po specifically kasi
ang pork barrel ay isang tool o pamamaraan ng gobyerno para makagawa ng tinatawag nating redistributive function. Pwede po bang pakilinaw, Commissioner Mendoza? Tatanggap po ba talaga kayo ng pork barrel o hindi kung sakaling maging senador kayo? At ito po bang pork barrel, nakakabuti ba ito o nakakasama sa ating taong bayan? Magandang gabi, Kara, at magandang gabi sa lahat ng nanonood. Lilinawin ko po ang aking sagot. Okay? Per concept, ang pork barrel po ay minana natin sa Amerika, no? Para nagkakaroon po nung, sabi natin, redistributive, na idadala sa countryside, sa specific district, yung mga proyekto, nabibigyan ng priority ang mga sectoral needs. Ano ho? Kung ako'y palari na maging senador, boboto po ako at magpapasa po ako ng batas na i-stop ang paggamit nito sapagkat iba po ang kasalukuyang panahon ngayon. Marami po tayong issues sa korupsyon, mahirap ang buhay, maraming hindi nakapag-aral, maraming nawawalan ng trabaho. Subalit hindi po ito agad-agad magagawa, hindi po ba? Kasi pagpasok ko po naman doon, syempre ako po yung magpapakilala pa, makikipagkaibigan pa sa alamin ko pa yung political yung pakikisama sa mga ang akin pong titingnan ay yung tightening ng ating tinatawag na controls. Now, pagdating po kung ako'y tatanggap, pwede ho para natin ipakita na pwedeng magamit sa tama ang pork barrel funds. Salamat po. Commissioner Mendoza, hindi pa ho ba kayo nagsasawa sa katiwalian sa gobyerno? Gusto nyo pa hong sumali sa napakaruming larangang ito? Ang pagmamahal po ay hindi nagsasawa. Mahal ko po ang gobyerno. 27 years po ako naglingkod dito. Nagsimula po ako bilang auditing aide. Nakita ko po kung paano inabuso ang tiwala ng mamamayan nang dahil dito. Muli akong sasabak sa hindi kagandahang aspeto ng trabaho at ipapakita natin marapat tayong pagkatiwalaan at hindi lahat ay magnanakaw sa loob ng pamahalaan. Maraming salamat, dating Commissioner Mendoza at Cara David. Sunod namang tatanungin si Calyodi de Guzman. Noong taong 2022, sa isa pong social media post, sinabi mo, I quote, "Ayaw ko nang maulit ang masamang karanasan ng pagsuporta ng taong bayan kay Cory, laban kay Marcos, at kay Gloria, laban naman kay Erap." Ang sabi niyo pa, I quote one more time, "Walang napala ang taong bayan. Nagpatuloy lamang ang kahirapan at kaapihan ng mamamayan. Umuna ng ilan na misogynistic. Ito hong inyong naging payag. Sa payak na kaparaanan, para kung maintindihan ng lubos ng ating mga taga-subaybay, laban daw po sa kababaihan yung inyong naging pahayag, Calyodi. Ang tanong, bagamat humingi po kayo ng paumanhin sa inyong post, naninindigan pa rin ba kayong walang napala ang bansa matapos palitan ni Cory si Marcos at ni Gloria po si Erap? Naninindigan pa rin ako dahil ang sitwasyon ng mga manggagawa at ng ating mga mamayan sa kasalukuyan ang patunay na walang napala ang mga mamayan sa panahon nung nagpalit-palit na gobyerno, lalo na sa panahon ni Cory Aquino. Sa panahon ni Cory, diyan naganap ang kontraktualisasyon. Dati ang patakaran ay regularization, pero sa panahon ni Cory, naging kontraktual ang maraming mga manggagawa dahil siya ang nagpatupad. Si Herrera Law, yung Herrera Law. Diyan din nangyari ang provincial rate. Kung bakit nangyari na ang ating sahod ng mga manggagawa sa probinsya ay mas maliit kaysa sa Metro Manila. Dati pantay ang sahod ng mga manggagawa sa probinsya at saka sa Metro Manila. Ngayon, mas mababa na. Kaya sa ganitong pagkalagayan, walang napala yung mga mamayan. Pahirap pa rin ang pahirap. Yung VAT, sa kanya nagmula. Yung privatization ng sektor ng serbisyo, sa kanya nagsimula. Ito'y masama dahil ang nangyari, dapat serbisyo, naging negosyo dahil pinaubaya sa mga malalaking kapitalista ang sektor ng serbisyo. So, Calyodi, ano ho ang tingin nyo dun po sa mga nangyari na people power protests sa EDSA? Nagkaroon po ng dalawa nun eh. Mali ho ba o tama yung mga nangyaring yon? Tama yan, people power. Malaki ang pakinabang ng mga manggagawa dyan dahil napatunayan ng mga manggagawa na pagka nagkaisa ang sambayanan, kahit ang pinaka-diktador na presidente sa ating bansa ay kayang patalsikin. At ang problem lang, yung mga pangako ng EDSA, ng mga namuno sa EDSA na totoong demokrasya ay hindi naganap. Hindi nangyari, hindi tumago sa mga pabrika, sa mga komunidad.
Maraming salamat Calyodi de Guzman at kay Emil Sumangil. Para kay Danilo Ramos naman, ang susunod na tanong. Magandang gabi po, Kadaning. Noong nakaraang taon po, dumulog po kayo sa Commission on Human Rights at kayo po ay nagsampa ng reklamo sa tinawag ninyong state-sponsored rights violations dahil sa sinasabi niyong surveillance at red tagging laban sa inyo. Gaya po ng nabanggit niyo kanina, sabi niyo po may mga nakabonet na pumunta sa bahay ninyo. Binansagan po kayong terorista at nakaranas nga kayo ng harassment mula sa mga pinaniniwalaan ninyong government intelligence agents. At sabi po ninyo, ang lahat ng ito ay bunsod ng inyong pagtutol sa anti-terror law. Ito po ang tanong ko para sa inyo, Kadaning. Wala po ba talagang magandang maidudulot para sa inyo ang anti-terror law? At kung ganun po, sa tingin nyo, paano ba dapat po protektahan ng ating gobyerno ang kanilang sarili kung walang anti-terror law? Totoo po, at ang inyong pong lingkod ay isa sa 37 petitioner sa Anti-Terrorism Law of 2020. Base po sa karanasan, patuloy ang paglabag sa karapatang tao dahil po sa Anti-Terrorism Law, Executive Order Number 70, Creation of NTF-ELCAC. Ako at ang libu-libong mga magsasaka, manggagawang bukid at kanilang pamilya ay nakakaranas ng terrorist at saka po red tagging. Ang ipinaglalaban po namin ay lupa para sa mga magsasaka, palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain, ito po ay kagalingan ng taong bayan. Kaya po kami dumulog sa mga LGU, CHR, at kahit po kay Special Rapporteur Irene Can na matigil na po itong nagaganap sa ating mga magsasaka at terrorist labeling sa mga mamamayang Pilipino. Kadaning, noon pong 2020 ay tinuligsa ninyo ang militar, ang Southern Luzon Command dahil po sa isang insidente na nangyari po sa Southern Luzon. Pero sabi po ng militar, ng Southern Luzon Command, legitimate operations daw po yun, isa hong engkwentro. Ano pong masasabi niyo roon? Marami pong katotohanan ang nagaganap pero iba ang sinasabi ng militar. Pinalalabas po nila na ordinaryong napapatay ng mga magsasaka, bata at kababaihan ay mga NPA at mga terorista. Alam niyo po, marami akong alam, hindi lamang sa Southern Luzon, Saga 9 Massacre, Gihulngan 6, Negros 14, kasama po ako sa nag-fact-finding at nakita ko, pati na po ang naganap sa iba't ibang lugar, katulad sa Panay. Salamat po, Kadaning. Yes or no round po tayo. Magbabanggit po ako ng mga panukala o issue at sasagutin po ng ating mga kandidato ng yes or no. Unang issue, pagpasa sa kontrobersyal ngayon na anti-teenage pregnancy bill. Yes or no? May nagpanukala po na i-firing squad daw ang mga opisyal ng gobyerno na mahahatulan ng kasong katiwalian. Ano po ang boto nyo rito? Yes or no? Paglathala o pagsasapubliko ng SALN ng mga kawani ng gobyerno. Yes or no?